Tristan POV. I hope she will be fine. Pabalik-balik ako ng lakad habang hinihintay sa labas ng ER na lumabas ang doktor na tumitingin kay Maya. Mababaliw ako sa pag-aalala sa Reyna ko. Tinawagan ko na sina Brix at Drake kung nasaan ako. Anong nangyari kay Maya? Nagulat ako nang makita si Joaquin, at nagtaka bakit kasama siya nina Drake. Don't ask. You know him? Inunahan na ako ni Drake para magtanong sana. Tinatanong kita Tristan anong nangyari kay Maya. Diing sabi niya pero may boses sa sobrang pag-alala. Naabutan ko siyang pinagkakaisahan ng mga pinsan niya. Sagot ko, napahilamos lang siya ng mukha, at napaupo sa isa sa mga bleachers sa gilid. She's going to be fine, sabi na lang ni Brix. Napasandal na lang ako sa pader, at hinintay na lang ang doktor na lumabas. After 10 minutes lumabas na yung nag-asikaso kay Maya, kaya agad kaming apat na lumapit kay Doc. Doc, kamusta po siya tanong ni Joaquin. She's okay right? Don't worry, she is okay now. She need a rest for now, nakangiting sabi ni Doc. Pwede na ba siyang umuwi Doc? Tanong ko, mas mabuting ipagpabukas na muna, ililipat na muna siya sa magiging kwarto niya, sabi ni Doc bago magpaalam. May iwan ka ba dito dude? Tanong ni Brix. Dito na muna ako walang kasama si Maya, sagot ko. Ikaw Joaquin. Si Drake. I'm staying, sagot niya lumabas yung stretcher, at nakita kong inilipat na si Maya sa private room, agad namang sumunod si Joaquin. Nandito ang boyfriend niya, kailangan ka ba talaga dito? Tanong ni Drake. I'm her fiancé. Bakit ba sinama niyo siya dito? Narinig kasi niyang nag-uusap tayo kanina over the phone, sagot ni Drake. Napailing na lang ako, at tumingin sa kanilang dalawa. May iwan ako kahit nandito ang Joaquin na yon. Ako ang nagdala dito sa kanya, kaya ako ang magbabantay, sabi ko at tumalikod sa kanila, bago sumunod sa Joaquin na yon. Hay nako Tristan, kinapanta mo pa kami. Wala naman pala kaming gagawin dito, rinagbang reklamo ni Brix. Binuksan ko yung pinto ng kwarto ni Maya pero napahinto ako nang makita na yakap-yakap niya si Joaquin, habang umiiyak para namang may sumaksak sa dibdib ko, nang makita ko sila sa ganang posisyon, ako dapat ang nasa lugar ni Joaquin. Ako ang nagdala sa kanya dito, ako ang fiancé bakit parang hindi naman ako nag-exist sa kanya. Senaryo ko ang pinto at naupo sa labas ng kwarto niya, sinandal ko ang ulo ko sa pader at napapikit. Gusto ko mang ako ang magbabantay sa kanya, pero hindi pwede. May lalakarin lang ako, ikaw muna ang bahala sa kanya Tristan, napadilat ako at nakita ko si Joaquin na nakatayo sa tapat ko, umayos ako ng upo. Kahit hindi mo sabihin ako naman talaga ang magbabantay sa fiancé ko. I know tulog na siya Tristan, wag mo daw tawagan ang daddy niya. Aalis na ako, sabi niya sabay naglakad paalis. Tumayo ako at pumasok sa loob, nakita ko siyang mahimbing na yung tulog niya. Lumapit ako at naupo sa stool chair sa tabi ng kama niya. Masaya ako dahil walang nangyaring masama sa'yo, hinawakan ko ang kamay niya. Alam mo bang gusto kong bugbugin ang mga pinsan mo dahil kanina, they don't have a rights to hurt you baby. Nandito lang ako para protektahan ka, I kiss her hand, hawak ko lang ang kamay niya habang tulog siya. I love you Maya. Joaquin, rinig kong sabi niya habang tulog. Napabuntong hininga na lang ako at tumitig sa kanya. Joaquin POV. Oh, akala ko ba nandun ka kay Maya? Bakit umuwi ka agad? Tanong sakin ni DJ nang makarating ako sa headquarter namin. Oo nga pre, si Hale. Lance called me. Sasamahan ko daw siya sa Tagaytay, dahil alam na niya kung nasaan yung tunay na pamilya niya, sabi ko. Bakit hindi na lang siya sumunod sa'yo doon? At iniwan mo pa dun si Maya kay Tristan, si Hale habang nagtatakang nakatingin sakin. Napasay ako at naupo sa mahabang sofa sa harap nila. May kailangan lang akong gawin, sabi ko na lang. Dahil totoo namang may dapat akong asikasuhin. Napatingin ako sa dalawa. I need your help guys. Help? About what? Sabay na tanong nila. I want a surprise to Maya tomorrow, and I want you the two of you to help me, sabi ko sabay ngisi. Okay, I'll go with that. Pero dude ano nga ang nangyari kay Maya doon? Tanong ni DJ.
Personal problem with her family, sabi ko na lang, sa totoo lang grabe yung pag-aalala ko nang marinig ko sa mga kaibigan ni Tristan na isinugod si Maya sa hospital, kaya sumabay ako sa kanila kanina, para malaman kung anong nangyari, nang malaman kong okay na siya nakahinga ako ng maluwag. Kahit gusto kong magstay doon, at ako ang magbabantay sa kanya pero dahil nga may gagawin akong surprise sa kanya, kaya umuwi agad ako. Kahit labag sa loob ko, iniwan ko muna siya sa Tristan na yon. So kailan tayo magsisimula? Mamaya na ba? Tanong ni Hale. Bukas ng umaga. Dahil aalis kami ni Lance maya-maya, sabi ko sa kanila na ikinatango na lang nila. Isang oras din ako nakatambay sa HQ, bago nagpaalam na sa kanila. Nag-text na din si Lance na naghihintay na sa labas. Ang weird ng isang bakit hindi man lang pumasok sa loob? Bakit ba kasama pa ako? Pamilya ba tayo tol? Biro ko sa kanya nang makalapit ako sa kotse ko. Samahan mo lang ako, alam mo namang hindi pa ako nakakapunta dun sabi niya. Pwede namang si DJ at Hale ang isama mo, napanguso lang siya. Mangungurakot lang ang dalawang yun sakin, sagot niya. Ako nangungurakot din ako, biro ko sa kanya. You can't do that, banta niya sakin natawa lang ako. Nasa Tagaytay pala ang totoo mong pamilya. Oo birthday daw ng lola ko, at sabi ng investigador na inupahan ni mommy taga dito daw ang pamilya ko, pero nasa Tagaytay daw sila ngayon sagot niya, napatango-tango na lang ako bago buksan ang kotse ko. Convoy na lang tayo sabi ko, bago pumasok sa kotse, nakita ko namang pumasok na din si Lance at nag-drive, agad naman akong sumunod sa kanya. After an hour driving, nakarating kami sa isang bahay. Bahay pa bata? Mukhang mansyon na to Mukhang mayaman yung pamilya ni Lance. Mukhang may kasiyahan nga sa loob. Paano yan tol mauna na ako, sabi ko sa kanya. Salamat sa pagsama, ingat ka sa pagbalik ng City Joaquin. Sige, may gagawin din kaming barkada, kaya good luck to face your real family pre, sabi ko na lang napailing na lang siya at pumasok sa loob, ako naman sumakay na sa kotse at nag-drive pabalik sa metro. Gusto ko pa sana nadaanan si Maya, pero kailangan ko nang umpisahan yung plano ko. Lance POV. Pumasok ako sa mansyon kung saan ang mga totoo kong pamilya, sa totoo lang kinakabahan ako, baka hindi nila ako tanggapin o paniniwalaan, pero susubukan ko pa ding magpakita at magpakilala sa kanila. Nilapitan ako ng isang katulong at tinanong kung sino ako, sinabi kong hinahanap ko si Mrs. Miller ang grandma ko. Tara po nasa garden po silang lahat, yaya niya sakin agad naman akong sumunod sa kanya. Nalaman kong may party palang nagaganap dito. Mukhang wrong timing yung pagpunta ko, pero sumunod na lang ako sa katulong, at hinatid ako sa mga nagkukumpulang tao sa mahabang table. Ma'am Karina may naghahanap po sa inyo, pukaw sa kanila ng katulong, napahinto naman sila sa pag-uusap, at sabay na lumingon samin. Magandang gabi po, magalang na bati ko sa kanila. Pinaalis muna nila yung maid bago bumaling sakin. Bakit iho? Tanong ng matandang babae. Siya siguro yung lola ko. May nakapagsabi po sakin na dito daw nakatira yung totoo kong pamilya. Napatingin ako sa katabi niya na nakatitig sakin, ganun din ang ibang kasama nila. Oh my gosh Tito Chris, you look like him sabi ng isang babae, na mukhang mas bata sakin ng 1 taon. Oo nga po Tito, singit ng isang babae. Iho anong pangalan mo? Tanong ng matanda. Lance Sandoval po. Pero ang totoo ko pong pangalan Clarence Loizaga po. Clarence. Sabay kaming napatingin sa lalaking umulit ng pangalan ko. May natatandaan akong kamukha niya, hindi ko alam kung sino. Cliff you know him. Sabi nung lalaking kamukha ko daw. Dad bakit hindi niyo siya nakikilala? Siya si Clarence, bumalik ang kapatid ko dad, agad siyang lumapit sakin at yamakap. God it's been 10 years nang mawala ka Renz, sabay bitaw niya sakin at iniharap sa iba. Clint, Renz is back, come here, sigaw ng lalaki na nakatingin sa ibang table, agad namang lumapit yung lalaki yun siguro si Clint. What? Napatingin sakin yung Clint, na parang kinikilala ako ng tingin niya. It's that true you are Renz? Tanong niya, tumango ako. Glad you're back. Akala namin hindi ka na talaga namin makikita, ikaw pa ang nakahanap samin. Sabay yakap sakin, natawa ako at nawala yung kaba na nararamdaman ko kanina.
Ang apo ko, bumaling kami kay Lola na naluluhang nakatingin sakin, lumapit siya sakin at yamakap. Masaya akong bumalik ka apo, akala ko hindi ko na makikita ang Renz ko, iyak niyang yamakap naman ako sa kanya. Lola masaya ako dahil hindi niyo ako kinalimutan at tinanggap ako, bumitaw ako at tumingin sa lalaking tinatawag nilang kamukha ko. Chris ano bang ginagawa mo? Nandito na ang bunso mong lalaki, hindi ka ba masaya na makita ulit siya? Tanong ni Lola. Dad, alin lang ang tawag ko sa kanya? Jason, rinig kong sabi niya at yamakap sakin. I've been miss you since you left us. Your mom will be happy that you're here now, sabi niya bago bumitaw. Where's mom dad? Tanong ko. Wala na si Mommy Renz, sabi ni Kuya Clint. Nanlumo naman ako sa narinig ko. Ano? Bakit anong nangyari kay Mommy? Tanong ko. It's a long story Renz sabi ni Kuya Clint. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ta anak. Birthday ng lola mo, kaya magdiwang muna tayo, sabi ni Daddy. Where's my sister? Tanong ko bigla sa kanila. She's not here Kuya Renz. Wag mo muna siyang hanapin, birthday ni Lola okay. Tara bonding muna tayo, by the way I'm Patricia and this is Sammy we're cousins Kuya. Sabi niya sabay hila sakin sa kabilang table, at pinakilala ako sa iba naming pinsan. Hindi ko inaasahang mabilis akong matanggap ng totoo kong pamilya, pero ang ikinapagtataka ko kung nasaan ang kapatid ko. She's not here pero hindi ko naman matandaan ang pangalan niya. Tristan POV. Hating gabi na nang magising si Maya. Una niyang hinanap si Joaquin, gusto kong magalit sa kanya dahil ako yung kasama niya, pero si Joaquin ang hinahanap niya, hindi niya ba alam na sobra na akong nasasaktan sa ginagawa niya. She knows I love her, pero patuloy pa din niyang pinamumukasaking si Joaquin lang ang mahal niya. Say that possessive pero gusto ko sakin lang siya. How's your feeling Maya? Nagugutom ka ba? Tanong ko agad sa kanya. Umiling naman siya at pilit na bumangon para maupo, agad ko siyang inalalayan para makaupo siya ng maayos, nilagyan ko ng unan yung likod niya, para maayos siyang makasandal. Thank you nga pala kanina, agad na sabi niya, ngumiti ako sa kanya at naupo sa gilid niya. It's okay Maya, mabuti na lang nakarating agad ako, kung hindi siguro kung ano na ang ginawa sa'yo ng mga pinsan mo, sabi ko, napayuko naman siya at pinaglaruan yung daliri niya. Deserve ko naman yun, kaya hindi ako galit sa kanila, kung hindi dahil sakin nandito pa din si Mommy. Pero hindi naman tama yung ginagawa nila sa'yo. Tell me Maya they always do this to you. Tanong ko pero hindi siya umimik, alam ko na ang sagot doon, palagi nga siyang ginagano ng mga pinsan niya. Alam mo ba Tristan ikaw lang at si Joaquin yung sinabihan ko sa nangyayari sakin, mahinang sabi niya, kainis naman sa lahat na lang ba ng bagay involve si Joaquin. Maya may pakiusap lang sana ako sa'yo. Taka niya naman akong tinignan. Ano yun Tris? Pwede bang pag ako ang nasa tabi mo, wag mong hanapin si Joaquin? Kasi Maya masakit dito, sabi ko sabay turo sa dibdib ko, kung saang banda yung puso ko. Napaiwas naman siya ng tingin, at bumaling naman sa daliri niya. Sorry for that. Sige kung yan ang gusto mo mahinang sabi niya. Gusto kong magkwento ka sakin Maya. Pwede ba? Tanong ko napatango naman siya, hinawakan ko yung ulo niya at isinandal sa balikat ko. Pwede bang kunti lang ang ikakwento ko? Tanong niya. Sige. Alam mo bang may kuya pa ako bukod kina Kuya Cliff at Kuya Clint? Tumingin ako sa kanya. May kuya ka pa, bukod sa kanila. Tumango siya. Oo si Kuya Clarence, ahead siya sakin ng 2 taon, pero nawala siya isang araw noon sabi ni Mommy. Habang daw nasa mall kaming 4 kasama si Daddy, nawala na lang daw si Kuya Clarence halos daw mabaliw si Mommy noon, kwento niya. Pero alam mo ba hinihiling ko na buhay pa si Kuya Clarence, naniniwala kasi akong magkikita kami ulit, tumingin siya sakin at ngumiti. Bakit ba galit sa'yo ang pamilya mo? Tanong ko, dahil ako yung dahilan at may kasalanan, kung bakit namatay si Mommy. Magdadalawang taon na simula nang mawala si Mommy, pero hanggang ngayon galit sila sakin at sinisisi sa nangyaring aksidente kay Mommy. Ako dapat yung nasagasaan Tris hindi si Mommy, nakita ko namang may nagbabadyang luha sa mga mata niya. Aksidente yun Maya, niyakap ko siya at sinandal sa dibdib ko, narinig kong napahikbi siya. Aksidente nga yun Tris pero galit sila sakin.
Kahit aksidente yon, may kasalanan pa din ako dahil sa katigasan ng ulo ko. Kung hindi ako tumakbo ng araw na yun habang napapagalitan ako ni Daddy, sana hindi ako hinabol ni Mommy, iyak niya. Masakit habang nakikita ko siyang umiiyak, niyakap ko siya ng mahigpit. Nandito ako Maya. Kahit alam kong si Joaquin ang kailangan mo ngayon, nandito lang ako, mahinang sabi ko. You don't have to do this, Tris. Alam kong nasasaktan na kita, sorry dahil sakin nasasaktan ka, tumangala siya sakin, agad ko namang pinahid yung luha sa mukha niya at tinitigan siya. Maghihintay ako Maya, maghihintay ako, I kiss her forehead, sumandal lang siya sakin. Ilang minuto bago ulit siya nakatulog. Inayos ko yung higa niya, bago naupo sa tabi niya. Tinatitigan ko lang siya habang natutulog. Naisip ko bigla sina Tito, wala na ba talaga silang pakialam sa anak nila? Nasa hospital ngayon si Maya, at alam ko namang alam nila. Pero ni kahit isa sa kanila hindi man lang kinamusta ang lagay ni Maya, Maya don't deserve this pain. She deserved to be loved. Kung hahayaan lang ako ni Daddy na makasal kami agad, hindi ko nahihintaying maglabing-8 siya, dahil kung ako ang masusunod magpapakasal kami. Oo, hindi niya ako mahal ngayon, siguro naman kung kasal na kami at magsasama matutunan din niya akong mahalin, pero 16 pa lang siya kaya hindi pa pwede kaming magpakasal, siguro magtitiis muna akong fiancé niya muna. You deserve to be with me Maya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa labi, napapikit ako at dinama ang labi niya. Gustong gusto kong hinahalikan siya dahil dun ko ipapadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal.